Kanina ka uwi mo na galing sa police station, di ba? May kumakatok, pwede mo bang tingnan? Honey! Kailan ka pa nagkaroon ng asawa na nagtatrabaho sa police station? Boss? Uy, boss! Ba't nandito ka? 2 a.m. na, bakit pumunta ka pa? Naiwan ko yata yung pen ko rito. Binalikan ko lang. Pwede ba akong pumasok? Oo naman. Pero pen lang naman yun, sana tumawag ka na lang. Pwede ko namang dalhin sa office. Bakit nagabala ka pang pumunta? Ang dad ko, ang nagbigay ng pen na yun ng first case ko. Importante sa akin ang pen na yun. Sorry po, boss. Hindi ko alam yung tungkol sa daddy mo. Buhay pang daddy ko. Nakita mo na, boss? Hindi ko pa nakikita. Anong klaseng pen yun? Tutulungan na kitang maghanap. Black pen, gawa sa metal. Pagkaalis niyo, nalinis ko yung kwarto pero wala akong nakitang black pen. Gaya ng sinasabi niyo ngayon. Hindi kaya naiwan yung sa ibang lugar yun? Tingin mo, nagsisinungaling ako. Hindi sa ganun, ibig ko lang sabihin. Normal lang naman para sa maliit na pen na maiwan natin yun sa isang lugar nang hindi sinasadya. Basta hahanapin ko. Okay. Pero boss, gusto mo bang tanggalin ang sunglasses mo? Madilim kasi rito eh. Baka mas mahirapan ka maghanap. Sabi ko nga, alis na ako. Nakita mo na, boss? Hindi pa rin eh. O ano yan? Hindi ko rin alam. 3 a.m. na pero hindi ko pa rin mahanap. Mukhang pagod ka na sa paghahanap, ha? Oo nga, nakakapagod na. May meeting pa ako bukas na umaga pero delikado na rin mag-drive ngayon. Naisip ko na yan, boss. Kaya kumuha ako ng driver para sa'yo. Naghihintay na siya sa baba para maihatid ka sa bahay ng ligtas. Thank you. You're welcome. Mag-umpisa na ako. Okay. Nung kinuha ko ang Dongshan case, minaliit ko ito at inakalang masyadong simple ang kaso na yon. Pero pagkatapos ng nangyaring incident, natutunan ko na bilang isang abogado, kailangan ko ring ayusin ang communication skills ko. Kung natiwala lang ako sa tao, siguro nagsabi na ng katotohanan si Dongshan, umpisa pa lang. Sa kaso ni Chan Xingmei, dahil sa personal emotions ko, nakaligtaan ko ang procedural justice batas, pagkakapantay-pantay at... Ano nga yun? Pagkakapantay-pantay proseso at diwa, ang ibalanse ang pagsasama-sama nito ang pangunahing tungkulin ng isang abogado. Maganda yung message. Pero para kang galit. Ang intense eh. Hindi naman ah. Chang Yao, good job ka doon. Magandang inamin mo mali mo. Patulad ng ginawa ni Yufei noon. Salamat ah. You're welcome. Hindi sa ganon. Napaisip lang ako sa mga naging intensyon ng boss natin, kaya nasabi ko yun. Ipagpapatuloy ko lang ang pakikinig sa kanya at maging positive. You did a good job on this case. At ikaw naman. Chung Yao, ayos lang yan. Sa 13 na naging assistants, isa lang ang nasabi ni boss. Huh! Pero sa'yo, isang... Ha? 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 Oh! Oh! Lumabas kayong dalawa. Aha. Boss, nakita mo na yung pen mo? Buti naman. Lalabas na rin ako. Nga pala, boss. Bakit may suot ka pa rin?
Hindi ako nagpupuyat ha. Hindi to insomnia. 2 a.m. na, bakit pumunta ka pa? Naiwan ko yata yung pen ko rito. Gusto mo bang tanggalin ang sunglasses mo? Boss, hindi kaya... paano kung... Boss, Hindi paano ko may kaya... bibig mo. Ituloy mo. Kailan mo ibibigay yung bonus ko? Naupal ka pang sabihin yan? Boss, urgent sana to. Attorney Chang, nagsisisi talaga ako. Tulungan mo akong bawiin ang DNA test. Ayoko nang kilalanin yun. Hindi ko kikilalanin ang bata. Sapat na sa akin na nandyan si Min. Pero nailabas na po ang hato sa kaso. Ang batang ipinagbubuntis ni Chan Xingmei ay kabilang sa angkanyot yun ang katotohanan. Kung alam ko lang na magkakaroon ng problema ang batang yon pag isinilang, hindi na sana ako pumayag pa na gawin ang test na yan dahil ayoko talaga. Ngayon, hindi na ako dinadalaw ni Wencio at maging ni Min. Ang sabi rin sa akin, pupunta na raw sa abroad si Wencio at di na magpapakita pa. Attorney Chang, kilala at nakausap mo na ba si Min? Pwede mo ba siyang kausapin? Ibibigay ko ang lahat sa kanya. Hindi ko na yun kailangan. Pero Mr. Dong, noon pa man hindi po pera ang gusto ni Miss Jiang at Dongmin. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit sila nagagalit at nagdesisyong umalis? Alam nyo, pinapahirapan tayo ni Grandpa Dong at ginigipit niya si Chen Qingmei. Hindi pa magaling si Chen Qingmei. Mula nung nanganak siya, mataas daw ang lagnat niya. Kumusta yung bata? Kaya nga, yung bata, hindi siya pwede mamatay. Kapag nawala siya, sino magmamana ng lahat? Si Chen Qingmei. Papayag ba si Grandpa Dong? Pinababantayan niya na nga ngayon si Chen Qingmei. Natatakot siyang baka patayin niya yung bata para dun sa pera. At ito pa, hindi ba may boyfriend ngayon si Chen Qingmei? Pinabugbog siya ni Grandpa Dong. Sinakripisyo niya ang buhay niya para lang sa mana. Tinanggap na kaya ni Chen Qingmei na ganito ang kapalaran niya? Si Cholayan mo nga naman. Alam ko po. Kinausap siya ni Grandpa Dong kanina. Sigurado ako na wala siya sa mood lately, kaya sabi ko magpahinga muna siya sa bahay niya. Tsaka isa pa, baguhan pa lang siya na abogado, hindi tulad ng... Ano bang gusto mong sabihin? Actually, nga pala. Tungkol sa tangbing case na hawak natin. Pumirma na siya ng kontrata. Gusto niya makipagkita, okay lang ba? Sige, Magbubuk na ako ng tickets. 2 business class. Business class tickets! Sandali, boss. Ay, hindi ito maganda. Obvious ang favoritism mo sa akin. Parang iyabang ng dating. Baka maingit yung iba sa akin. Actually, bilang assistant lawyer, ayos na ikaw na may class. Oh, Nakalimutan kita. Okay na, huwag ka na sumama. Two business class tickets pala. nakakaingit. Hello, Mama? Yaw-yaw, may sasabihin ako. Bibisitahin ka namin dyan ng papa mo. Diyan muna kami ng ilang araw, ha? Okay. Sabihan niyo ako kung kailan kayo dadating. Buti na lang wala si Boss doon. Hindi ko alam kung anong gagawin pag nagkita sila. Empleyado ko si Chang Yang. Wala kang karapatang balitin siya. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Kung talagang gusto mo yon, meron akong mga vinyl records nun sa villa. Pero wala naman akong matinong record player eh. Masasayang lang yan sa akin. Pero kung gusto mo naman, hindi masasayang yon. Bakit ang bait niya sa akin? Hindi niya naman ako gusto. Tama na nga. Oh, boss, ba't nandito ka? Pwede ba pumasok? Oo. Narinig ko na tinawag ka ni Grandpa Dong. Sabi niya gusto niyang iurong ang DNA test result.
Naiintindihan ko naman siya. Biglang may physical defect ang apong matagal niya nang hinihintay. Okay lang ako, boss. Hindi naman ako nahirapan. Bilang abogado, magkakaroon talaga minsan ng ganitong problema. Iba ka mag-isip. Thank you sa pag-aalala sa akin. Paghahanda kita ng pagkain. Wait, huwag ka na mag-abala. Pumunta lang ako para sabihin, may business trip ka bukas, family trust case. May bago akong case? Pero mas familiar si Bao pagdating sa family trust, di ba? Madaldal siya. Mas steady naman si Yuffie. Tipid magsalita. Kung gano'n, iba na ang tingin niyo sa akin. Mukha ba akong professional at presentable kahit saan at laging sakto lang ang binibitawang salita? Hindi sa ganun. Ang totoo niyan, may tiwala ako sa self-control mo. Magkasama tayo sa bahay, kaya alam ko. Yun lang? Wala na ba akong ibang advantage sa kanila? Okay, hindi ko na ipapaya ang sarili ko. Gumagabi na, boss. Hatid na kita. Hindi na kailangan. Magluto ka na muna. Sabi mo, late na, di ba? Sarado na ang mga restaurant. Manood ka ng drama. Di ba ayaw mong nanonood ako ng drama? Sa totoo lang, open-minded ako. Masyado ka yatang mabait. Tingin ko ikaw ang gustong manood mo. Baka nagustuhan mo. Takutin natin ng konti para umuwi na. Panoorin mo to. Mahilig ka bang manood ng mga nakakatakot na movies habang kumakain? Nakakatakot eh. Talaga? Boss, paano ka pa nakakakain? Katapos mong sabihin nakakatakot yan. Medyo nakakatakot. Ikaw nakakatakot. Sorry po. Pero may alam akong mga kwento na mas nakakatakot pa dyan. Pwede kang bangungutin pag narinig mo. Gusto mo ba? Tama na, huwag na tayo manood. Natatakot ako. Nakakatakot. Meron bang bagong toiletries dito? Ha? Dito ako matutulog. Matutulog? Malapit to sa airport. Pwede kang tumanggi. Bibigay ko kay Yuffie. Ba't ako tatanggi? Masaya nga ako na dito ka matutulog eh. Tsaka bahay mo to. Welcome back! Ay. Welcome back po. So ayun na nga. Nung kumakain kami ng dinner, nag-play ako ng horror movie para takutin si Shenhang. Pero walang epekto sa kanya. Ako pa yung natakot. Hindi nga ako nakakain. Siya yung tipo ng tao na pati multo matatakot sa kanya. Tingin ko ang takot talaga sa kanya ay ikaw. Tingnan mo nga yung hawak ng kamay mo ngayon. Tingin ko sadista talaga sa Tianhang. Pero ikaw, kailan ka pa naging masokista? Ibaba mo yung kawali. Nasaan yung tapang mo kapag kliyente ang kaharap mo? Mabuti ng handa. Paano pag gusto ko pang kumain? Pero teka, tingin mo ba may mga isyong tinatago yung si Tianhang? 2 case na ang hinawakan mo kasama siya. At namatay yung 2. Hindi kaya may kakaiba siyang ginagawa sa mga kaso niya? Ano ka ba? Hindi rin nila ako makikita. Hoy, first day mo ba sa trabaho mo? Hindi mo ba alam na trabaho ng mga empleyado na protektahan ng boss nila? Gusto mo bang samahan din kita dyan? Naalala ko dati hindi ka nakatulog nang nanood ka ng horror movie. Ano? Wag na, buntis ka na eh. Huwag ka na pumunta rito. At isa pa, wala naman akong ginawang masama. Bakit ako matatakot sa multo? Mag-iimpake muna ako. Bye na muna. Magpahinga ka na rin dyan. Good night. Huwag ka matakot. Wala lang to.
mas mabuting matulog ng may ilaw. Boss! 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 Gabing-gabi na, ba't ang ingay mo pa? Nawalan po kasi ng ilaw. Ano naman? May battery pa ba yung computer mo? Nagtatrabaho ka pa? Gamitin mo na yung sa akin. Hindi na. Boss! Boss! May tanong ako sa'yo. Ano na naman ba? Nahihiya akong itanong eh. Chungyaw, nagkamali ako sa'yo. Hindi mo na kayang pigilan ang sarili mo kaya ka ganyan. Hindi naman, boss. Tama na yan. Magpakatino ka nga. Teka, may tanong ako. Meron akong tanong tungkol sa family dispute case. Mag-usap tayo. Yun yung itatanong ko sa'yo, boss. Ayoko. Malamig sa labas. Mag-usap na lang tayo sa kwarto mo. Pwede ba? Gusto ko lang pumasok sa kwarto para magtanong tungkol sa trabaho. Okay lang ba? Wala naman po akong masamang balak sa'yo. Alam mo bang pareho yan sa plot ng TV drama na pinapanood mo? Ano yun? Magkasama sa kwarto yung second female lead at male lead. Sinubukan niya akitin to. Hindi siya nagtagumpay kaya siniraan na lang niya yung male lead. Ano naman? Paano ko palabasin mong inaakit kita habang magkasama tayo sa kwarto? Paano ko ipapaliwanag ang sarili ko? Kahit ayaw mo sa akin, hindi mo naman kailangang sabihin sa akin yan. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Sorry sa istorbo. Alin ba doon? Ha? Sa family trust case. Anong gusto mong malaman? Sa pagkakaalam ko, hindi na madalas gamitin ng family trust. Mula nung tinalaga ang Trust Law 2001 sa nabasa ko, hindi ko maintindihan yung ilan sa nilalaman nun. Halimbawa, yung independence ng trust property, pati yung registration issues. Meron ding issues na may kinalaman sa taxes. Ang dami ko talagang tanong. 5 minuto. Yun ding mga issues na nabanggit mo ang pinag-aaralan ko. Komplikado nga sila. Mahirap ipaliwanag agad. Pwede sigurong sumama ka na sa akin para makumpara yung information at may paliwanag ko. Mabuti naman. Thank you, boss. Kailangan ng approval ng mga domestic trusts mula sa Banking Regulatory Commission. At kasabay ng bagay na yon, regulated din ito ng commission. Dahil sa kondisyon na yon, mas mahirap maitatag ang mga domestic trusts. Eto, Article 11. Under any of the following, the trust shall be invalid. The purposes of the trust shall constitute... Nakikinig ka ba? Opo. Ayos ka na ba? Naman, ayos lang. Yung phone ko. Nasaan na yun? Boss, pakibuksan yung phone mo. Hindi ko mahanap yung sa akin. Lagi ka may ginagawang iba. Thank you, boss. Ano tong nandito? Ayun kasi, yung naisip kong nickname para sa'yo. Ang cute, no? Pag nakita mo yung silly, nakakaramdam ka ba ng lungkot o pagkabagabag? O kaya ng pagmamahal? Isa pa, ang word na stinky. Di ba stinky babies ang tawag ng mga magulang sa anak nila? Isipin mo na lang kung gaano karaming love ang nakalakip sa salitang yan. Magandang nickname to. Ginagamit mo rin ba to sa parents mo? Hindi ko pa nasubukan. Yung bilog. Ano paliwanag mo dyan? Boss, tungkol sa insurance law, may tanong pala ako. Yung tungkol sa pagkuha ng mana ng... Alis na. Hindi pa ako tapos mag-aral eh. Umalis ka na. Boss! Boss! Huwag mo na akong Sunyaw, paalisin. pag di ka tumigil, aakusahan kita ng sexual harassment. Boss! Sandali! Sasabihin ko na sa'yo iwan mo nga ako. Sabihin ko na. Natatakot ako. Kakanood ko lang ng horror movie, tapos biglang nawalan ng power. Natatakot ako mag-isa, kaya pwede bang dito muna ako? Sige na po, boss. Pumayag ka na. Itiwan mo ako. Bakit ka nanonood kung takot ka pala? Huwag mo nang gagawin yun. Thank you po, boss.
Boss, teka lang, gising ka pa ba? Sa totoo lang, masakit ka talagang magsalita minsan, pero pinapakita mo rin yung kabaitan mo pag kailangan. Kwentuhan tayo kung di ka pa inaantok. Tungkol saan? Kahit ano, yung mga naisip mo nung una ka nagtrabaho, gusto ko talagang malaman kung nahirapan ka rin ba noon kahit napakagaling mo na. Pwede nga bang nahirapan ka na tulad namin kung sobrang galing mo naman? Nag-abogado ako, kahit ayaw ng pamilya ko. Ipagpapatuloy mo ang family business nyo, tama? Pinarusahan ako ng matindi sa pera ng mga magulang ko para sumunod ako sa gusto nila. Gusto kong patunayan ang sarili ko, kaya sumalungat ako. Hindi ako makabili ng pagkain noon at hindi rin ako makakain, kaya nagkasakit ako. Tapos nagkaroon ako ng case. Tumatakbo ako para mag-deliver ng documents para hindi mabawasan ang lawyer's fee ko na 5,000 lang. Pero naaalala kong sinabi ni Bao na noon pa lang, matikas at maayos ang pananamit mo kapag nakikita ka nila. Nagpapanggap lang ako. Bago pa nila ako gipitin sa pera, bumili na ako ng mamahaling damit para sa trabaho. Wala na akong ibang pera pang gastos noon. Pero yun pa rin ang sinusuot ko. To look professional. At maging maayos ang itsura ko sa harap ng iba. Sayang lang, hindi ako gusto ng supervising lawyer ko noon. Akala niya galing ako sa mayamang pamilya na hindi seryoso sa pag-aabogado. Araw-araw niya ako pinahirapan. Kaya natalo lahat ng hawak kong kaso. Anong law firm yan? May ganong klaseng tao pala? Malaking law firm yun. Ayoko na sanang pag-usapan. Masaya ako sa pagsali ko doon. Pero sa bandang huli, marami palang mga abogado na nagpapahirap ng buhay ng mga baguhan at bumubuo ng samahan sa halip na pagbutihan ng professional skills at business standards nila. Kaya nangako ako sa sarili ko na ako mismo ang magtatatag ng law firm na kahit maliit lang kumpara sa iba, pero magagaling ang mga tao kahit hindi sila marami at matibay ang samahan para matulungan ko sila maging mas mahusay sa trabaho. Dahil doon kaya nagkaroon ng Junhang and Company. Pero boss, ano namang nangyari sa abogado na nagpahirap sa'yo noon? Sa tingin mo ba, makakaya niyang sumabay sa kompetisyon? Napakahina ng vision niya sa buhay. Kaya nga, sino siya para maliitin ka? Para sa mga eksperto, alam nilang ang tulad mo ay magiging matagumpay pagdating ng araw. Hindi dahil doon. Dahil sa galing kong magsalita, akala niya isa lang akong tipikal na mayaman. Nagalit talaga ako ron. Nung oras na yon, Sorry po. Bad timing yung pag-iingi ng tiyan ko. ayos lang. Gutom din ako. Gusto mo bang kumain? Walang kakanta. Ba't nakatingin ka? Boss, dati para sa akin isa kang manikin na perfect sa lahat. Pero marami ka rin palang naging hirap at problema tulad ko. Katulad mo? Hindi tayo pareho. Hindi po. Sa mga naging karanasan ko, tingin ko pareho tayo. Nagtrabaho ako sa isang law firm na 2,000 lang ang sahod. Kailangan pa akong bigyan ng parents ko ng pambili ng pagkain. Nahihiya ako sa kanila nun. Pero ang pinakatumatak sa akin nun ay yung wala akong makitang future doon. Ayoko nang maging abogado nung panahong yun. Lagi akong umuuwing umiiyak nun. Alam mo ba, yung supervising lawyer ko, puro admin task lang pinapagawa sa akin. Walang kwenta yung mga ginagawa ko nun. Hindi rin ako... Yung supervising lawyer ko, puro admin task lang pinapagawa sa akin. Walang kwenta yung mga ginagawa ko nun. Hindi rin ako pwedeng sumama sa mga meetings nila. Pero mabababaw na trabaho ang inuutos niya sa akin. Halimbawa, magregalo sa asawa niya, bumili sa labas o mag-print. Pero may isang bagay no na palaging pinapagawa ng boss sa amin. Kapag may dinner kasama ang lalaking client, sinasama niya kami. Pinipilit uminom. Habang nakikinig kami sa jokes na hindi na komportable sa amin. Nababaliw ka na ba? Ba't di ka tumanggi? Abogado ka ba o hostess? Anong pangalan? Yung Hong, Saan siya magaling? inheritance law. Bakit? Wala. Eh ngayon, umiiyak ka ba? Yung huling beses pagkatapos ng Baisheng Mang case, naiyak ako. Tapos hindi na naulit. Sabi mo kasi ang pangit ko. Sa unang
2 taon, ganyan talaga. Tiisin mo lang. Kapag nakaramdam ka na pressure o hirap ka, kausapin mo ako. O kaya si Barwe o si Yufei. Kapag hindi mo na kaya, okay lang naman umiyak. Hindi ka pangit umiyak. Huwag kang iiyak mag-isa. Sabihin mo sa akin, bibilhan kita ng chocolate. Yung normal lang. Thank you, boss. Pero kapag nakita kitang umiyak mag-isa, bawas yung bonus mo. Boss, pwede ba ako magtanong ng isa pa bago tayo matulog? Isa na lang, promise. Ano yun? Ang sabi mo noon, hindi ako bagay maging lawyer. Totoo ba? Bakit gusto mo maging lawyer? Gusto kong bigyan ng hustisya ang kapatid ko. Dahil kay Tangmay. Pero hindi ko alam kung matatalo ko ba siya. Niloko niya ako nung Bai Xingmang case. Hindi mo magagawang talunin ako. Pero siya, makakaya mo. Mahina pang talent mo kumpara sa akin. Pero maayos ang ugali mo. May pag-asa ka pa. Kaya boss, tulungan mo akong iaw ng sarili ko. 2 taon lang. Sa panahong yon, ang utos ko lang huwag kang magpapakasal. Hindi ka pwedeng magmahal. Ibigay mo lahat sa trabaho mo. Kahit magharap ka sa akin ng perpektong lalaki na tulad mo, dededmahin ko siya at hindi ako kikiligin. Tulog na. Good night.